Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasaimpapawid sa Live TV, radio at napapakinggan din sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 1450 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Live TV, God Channel of Blessing, Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Bishop Elmer de la Peña ng Crossword, Aliaga, Poblacion Iswan, Aliaga, Nueva Ecija. Sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan ang aklat po ng Lucas, Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. Pinagsikapin nga makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, di niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may menadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambayang ito, lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. So, napakahalaga po dito ating teksto sa umaga po ito sapagkat dito po natin makikita na kung saan ang tunay na pagbabago ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ating pong titingnan, ito pong teksto natin ay nakapatungkol po sa isang tao na ang nagngangalan po ay Sakeo. Si Sakeo po ay hindi lamang po pangkaraniwang tao. Siya po ay isang mayaman at puno ng mga publikano, chief tax collector sa English po. At alam niyo po sa banal na kasulatan, kapag ikaw ay isang maniningilabwis, o tax collector po sa English, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ito pong mga taong ito ang siyang pinakamakasalanan sapagkat ang tingin po sa kanila ng mga kababayan nila, sila po ay mga taksil, mga kumbaga sa nakaraang panahon natin, nung panahon ng hapon ay kung tawagin sila ay makapili. Ang salitang makapili po ay isang Pilipino na pinagkakalulo ang kanyang kababayan sa hapon na sundalo. So si Sakeo, ganun po ang tingin ng maraming mga tao sapagkat siya po ay naglilingkod sa imperyo ng Roma sapagkat ang bansang Israel noon ay nasasakop po ng imperyo ng Roma. At si Sakeo po ay nagtatrabaho dito at ang trabaho po niya ay maningilambuwis. Hindi lang siya basta maniningilambwis o sa ibang salin po ay publikano, kundi siya po ay puno ng mga publikano, chief tax collector. Alam po niya marami siyang mga suliran sa kanyang buhay. Alam niya wala na siyang kakampi. Alam niya na yung kanyang ginagawa ay kinaiinisan ng kanyang mga kababayan. At alam niya na wala nang ibang pag-asa para magkaroon siya ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po isang araw nang mabalitaan niya ang Panginoong Jesucristo ay dadaan doon sa kanyang lugar. Ang kanya pong pinagsikapang makita si Jesus upang makilala kung sino ang Panginoong Jesus na ito. Kung sino itong Jesus na ito.
Ngunit marami pong hadlang sa kanyang pagnanasa na makilala ang Panginoong Jesucristo. Una po, yung pong dami ng tao. Pangalawa, yung kanyang taas, kasi po sabi po rito, napaka-pandak. Hindi lang po siya basta pandak, kundi napaka-pandak. At dahil po doon ay siya po ay patakbong nauna at nakakita po siya ng puno ng sikomoro at doon umakyat po siya upang makita ang Panginoong Hesus. At siya nga po ay nakita ng Panginoong Jesucristo at siya po ay ang Panginoong Jesucristo nung dumaan doon ay tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. At si Sakeo po ay nagmamadaling bumaba at tuwang-tuwang tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng nakakita sa kanya nagbulong-bulungan at nakikituloy. Sabi po nila ay nakikituloy siya sa isang taong makasalanan. At si Sakeo po ay tumayo at sinabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may menadayang sino man, 4 na ibayo ang isosoli ko sa kanya. Atin pong tingnan sa liwanag ng banal na kasulatan. Ano po? 3 bagay ang makikita natin, matututuhan natin sa buhay ni Sakeo. Ang una po, yung pong pagnanasa niyang makita at makilala kung sino si Jesus. Sabi nga po sa verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, nabalitaan po ni Sakeo na ang Panginoong Jesucristo ay daraan doon. Ano po? At dahil po alam niya na ang Panginoong Jesucristo na po ang tanging pag-asa lang niya upang magkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay, nagkaroon po siya ng pagnanasa. Ano po? Desire to seek Jesus in his life. Ano po? Yung kanyang pagnanasa na makita at makilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Kasi po sa verse 3, makikita po natin na sabi po rito, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ibig sabihin, wala pa silang personal na encounter sa isa't isa. Si Sakeo ay wala pang personal na encounter sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, nandun po yung kanyang pagnanasa. Ano po? Pero, yung kanyang pagnanasang yon, ano po, ay merong naging hadlang. Ano po? Pero ang maganda kay Sakeo, hindi lamang po yung pagnanasa niyang makita ang Panginoong Jesucristo, kundi yung pagnanasa niyang mapagtagumpayan ang anumang hadlang na magiging dahilan upang hindi niya makita at hindi niya makilala ang Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin dito ang mga ilang hadlang. Una po, yung pong sinasabi, siya po ay napakapandak. Ano po? Siya po ay isang maliit na tao. At dahil sa dami ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po makita ni Sakeo ang ating Panginoong Jesucristo dahil po sa dami ng tao. Kaya ang kanya pong ginawa ay patakbo siyang nagpauna at sa kanyang pagtakbo ay nakita niya ang isang puno ng sikomoro at siya po'y umakyat doon. Alam niyo po ba yung sikomoro ay isa pong puno na kung saan ay matinik. Kung kayo po ay nakakita ng kamatsili, alam niyo po yung kamatsili, magmula po sa ibaba hanggang itaas, hanggang sa mga sanga, ito po ay matinik. At tayo nga po sa pag-aaral, ano po, itong sikomoro ay ganoon ang kanyang alos ganoon ang kanyang itsura. Pero dahil doon sa pagnanasa ni Sakeo na makita ang Panginoong Jesucristo, yung pong hadlang na yun, hindi lang yung pagiging pandak niya, hindi lang yung pagiging yung maraming mga tao, hindi lamang yung puno ng sikomoro na matinik, ano po, ang naging hadlang, ang nais po niya ay ma-overcome ang lahat ng mga hadlang na ito sa kanyang buhay. Kaya po ang ginawa ni Sakeo, kahit mahirap na umakyat doon sa puno ng sikomoro sapagkat ito lamang ang tanging puno na pwedeng akyatin ni Sakeo para makita ang Panginoong Jesucristo. Hindi po niya inalintana kung ano yung sasabihin niya ng mga tao sa kanya. Alam niyo po, kapag po kayo po ay nakakita ng isang taong talagang bihis na bihis, talagang todugara ang bihis, o kaya siya po ay nakabarong, o naka-coat,
At pagkatapos makita niyo itong taong ito ay umaakyat doon sa puno ng sikomoro, masasabi niyo po sa taong ito na parang siya ay nasisiraan ng ulo o nababaliw. Sapagkat bakit siya aakyat doon? Sapagkat siya isang matalinong tao. Pero alam niyo po, hindi inalinlana ni Sakeo ang mga bagay nito sapagkat ang nais po niya ay makita at makilala ang Panginoon Kristo. Alam niyo po sa ating buhay, kung nais po natin makilala, kung nais po natin talagang masumpungan ang Panginoong Kristo sa ating buhay, ano man po ang mga hadlang, ano man po mga problema, o mga tao man na talagang magiging hadlang para makita natin ang Panginoong Kristo. Pero dahil meron tayong pagnanasa na makita at makilala ang Panginoong Kristo, ito pong mga hadlang na ito ay kakayanin nating mapagdagumpayan po para makita lamang natin at makilala ang Panginoong Kristo. Mga magulang at mga kapatid, tandaan po natin sa buhay po natin bilang mga nilikha ng Diyos, tayo po ay makasalanan. Sabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo po ay makasalanan. At dahil tayo po ay makasalanan, ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang destiny po ng lahat ng tao ay papunta po sa kapahamakan, papunta sa walang hanggang kaparusahan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niya tayong mapunta doon sa kapahamakan. Ang ginawa po niya ay sinugo niya ang Panginoong Kristo upang ang ating Panginoong Kristo ang siyang maging daan upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay. So sinakripisyo ng Panginoon ng kanyang sarili. Ibinigay ng Ama ang ating Panginoong Kristo upang ipadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang mahalaga lang po, katulad ni Sakeo, magkaroon tayo ng pagnanasang hanapin natin siya. At sa paghahanap po natin sa ating Panginoong Kristo ay maraming mga hadlang. Magkaroon po tayo ng pagnanasa na mapagtagumpayan ang mga hadlang nito. Si Sakeo po ay dahil sa pagnanasa niya na matagpuan ng Panginoong Kristo, siya po ay umakyat sa puno ng sikomoro upang makita ang Panginoong Kristo. Kaya nga po, isang bagay na napakahalaga, yung pong ang isang tao ay mayroon pong paghahanap sa ating Panginoong Kristo. Katulad po ni Sakeo, na talagang alam niya wala na siyang kakampi. Alam niya marami na mga taong galit sa kanya. At alam din niya siya'y makasalanan. Pero alam niya na mayroong isang solusyon. At ang solusyon na ito ay walang iba kundi sa ang ating Panginoong Kristo. Makikita po natin ito doon sa kanyang pagnanasa na umakyat doon sa puno ng sikomoro. Alam po natin kapag po tayo may pangarap, walang bagay na mahirap sa taong mayroong pangarap. Kahit ano po ang mga hadlang na ito. Alam niyo po, ako po ay hindi nakapagtapos ng high school, but because of the grace of God, ako po ay nag-exam sa DepEd. Pinag-exam po ako kasi second year high school lang tinapos ko. Pero pinag-exam po ako sa DepEd, naipasok ko po yung third year, naipasok po yung fourth year. At sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nag-aral sa Bible School. Nakapagtapos po ako ng Bachelor in Theology at pagkatapos po nakapag-Master po ako in Christian Education and Master of Divinity. Nung pong makilala ko ang Panginoong Kristo, nangarap po ako sa aking buhay na talagang maayos ang aking sarili. At alam ko po na walang ibang makakatulong sa akin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So, ito po ang isang malaking bagay na makita natin sa buhay ni Sakeo. Pangatlong bagay na makikita natin sa kanya, yung pong kanyang pagnanasa na gawin yung tama. His desire is to do the right things. Bakit to? Ang sabi po doon sa verse 5, nung po siya ay umakyat na sa puno ng sikomoro, nakita siya ng Panginoong Kristo. At ang sabi sa kanya, Sakeo,
bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay. Sabi po ng verse 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. At ang sabi nga po, lahat na nakakita nito, nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Uwi ka nila. So kaya po, makita po natin nang makita ni Jesus Christ itong si Zaccheo ay wala pa silang personal encounter, pero kilala na po ng Panginoong Jesucristo si Zaccheo. Tayo po, bilang mga tao, kilala po tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoong Jesucristo. Maging ang bilang ng ating mga buhok ay alam na po. Wala pong mahililim sa Kanya. At alam niya kung nais nating makilala ang ating Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, at alam din niya kung nais nating ayusin ang ating buhay. Kaya nga po natawagin ng Panginoong Jesus si Zaccheo, sabi po sa 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Kaya po napakahalaga po na sa ating buhay na tanggapin natin ng Panginoon Jesucristo sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po yung unang tamang bagay na dapat nating ayusin. Una po, kilalanin natin na tayo makasalanan at tanggapin si Jesus sa ating mga puso. At pansinin niyo po si Zaccheo, hindi lamang po tinanggap ang Panginoon Jesucristo, kundi nais niyang maayos sa kanyang buhay. Bakit ito? Sa verse 8, ang sabi po rito, tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung may nadaya akong sinuman, 4 na ibayo ang isosoli ko sa kanya. Nais po niyang maayos sa kanyang buhay. Kasi po, mandaraya po siya. Dinaya niya ang kanyang mga kababayan na sa halip na maningil lamang ng halimbawa po, maningil lamang ng 10 piso, ang ginagawa po niya ay naniningil siya ng 100 piso. So sobra-sobra po. Pero na-realize niya lahat ng mga bagay na yun sa kanyang buhay sapagkat nais niya na gawin ang tama at nais niya na ayusin ang kanyang buhay. Kaya sabi niya, kalahati ng kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa mga dukha. At kung may nadaya siya, 4 na ibayo niya isosoli ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi sa kanya ng Panginoon sa verse 9, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat lipirin ni Abraham ang taong ito. Kaya nakaranas po ng pagbabago si Zaccheo. At sabi nga po doon sa verse 10, ang purpose ng Panginoon kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, upang hanapin at iligtas at naligaw. Mga magulang at mga kapatid, napakahalaga po. Kung nais po nating kilalanin, hanapin ng ating Panginoon Jesucristo, magkaroon po tayo ng pagnanasa na si Jesus ay tanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong hadlang. Marahil maraming ang mga hadlang dito, yung maraming mga tao na talagang nais tayong ilayo sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo. O marahil ang mga problema, mga suliranin sa buhay. Pero kapag may nais po tayo na makilala ng lubusan ang Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon tayo ng pagnanasang mapagtagumpayan ang anumang hadlang na darating sa ating buhay. At higit sa lahat, yung pagnanasa na gawin ang tamang bagay. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo, meron pong pag-asa. At ang ating pong pag-asa ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay para sa atin, na nagmahal sa atin, at nagpatawad sa atin, nagsakripisyo para sa atin. Kaya sa umaga pong ito, nawa po'y pinagpala po kayo sa mga salita na ating pinagbulay-bulayan sa buhay ni Zaccheo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa magandang halimbawa na ipinakita ni Zaccheo, yung kanyang pagnanasa na hanapin ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagnanasa na mapagtagumpayan ng mga hadlang na magiging dahilan upang hindi niya na makilala ang Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat, yung pagnanasa niyang gawin ang tamang bagay sa kanyang buhay. At salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nito ay nakilala niya
at natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagbabago ng buhay, at ito po ay walang iba kundi sa ating Panginoon Kristo. Marami pong salamat, Panginoon. Sa umaga pong ito, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Muli, ako po si Bishop Elmer de la Peña ng Crossword Aliaga, Poblacion Iswan, Aliaga, Nueva Ecija. God bless you po sa inyong lahat. Sabay sa agos ng mundo, ako'y di na makaahon. Sa kasalanan ako'y lito, ako'y nalulunod na. Ngunit di inasahan na biglang dumaong ka. Ang iyong kamay inabot sa akin at aking tinanggap. Mula noon nagbago na ang buhay kong ito. Ikaw ang aking balsa na siyang nagdala. Ikaw ang lula ng pag-asa. Sinabi mo pa sa aking tuwina, anak sa unos kita'y makakasama. Huwag kang matakot, maglayag ka. Sagwan natin ang katuwiran niya. Balsa'y matibay, isang pag-asa. Manampalatayang buo sa kanya. Huwag kang matakot, huwag mabahala, pagkat ang Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama, biyaya mo at gabay. Wala nang mahihiling pa, binago mong buhay. Wala nang mas hihigit pa, ngunit di inasahan na biglang dumaong ka. Ang iyong kamay inabot sa akin at aking tinanggap. Mula noon, nagbago na ang buhay kong ito. Ikaw ang aking balsa na siyang nagdala. Ikaw ang lula ng pag-asa. Sinabi mo pa sa aking tuwina, anak sa unos kita'y makakasama. Huwag kang matakot, maglayag ka. Sagwan natin ang katuwiran niya. Balsa'y matibay, isang pag-asa. Manampalatayang buo sa kanya. Huwag kang matakot, huwag mabahala, pagkat ang Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama, hindi na ako matatakot, pagkat kasama kita. Panginoon, ako'y sa iyo, at ikaw ay sa akin na. Kahit ako ay bagyuhin, hindi ako matitinag, pagkat ikaw, Jesus, ang balsa na aking tinataglay. Ngunit di inasahan na biglang dumaong ka. Ang iyong kamay inabot sa akin at aking tinanggap. Mula noon, nagbago na ang buhay kong ito. Ikaw ang aking balsa na siyang nagdala. Ikaw ang lula ng pag-asa. Sinabi mo pa sa aking tuwina, anak sa unos kita'y makakasama. Huwag kang matakot, maglayag ka. Sagwan natin ang katuwiran niya. Balsa'y matibay, isang pag-asa. Manampalatayang buo sa kanya. Huwag kang matakot, huwag mabahala,
Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama mo. Pagkat ang Diyos ay kasama mo. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga Thanks topics. for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the preaching Sure, marami kasi morning kaya. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.